Hi guys! Hello everyone! So, ngayon pala ay ituturo ko sa inyo guys ngayon kung paano ba tayo makakuha ng TIN ID online. Wow! Yun yung tinatawag na digital TIN ID. Sa mga wala pang TIN ID dyan, ako panoorin nyo to guys. Pwede na tayong kumuha ngayon ng TIN number or TIN ID online. Kailangan nyo lang guys ay isang valid ID. Siyempre, only in the Philippines yan. Pag kukuha ka ng ID, kailangan mo ng valid ID rin. Diba? Tapos, isang active Gmail account or email. Kasi doon may message yung BIR. Makareceive kayo ng message doon kayo magsasubmit sa inyong Gmail. Tapos cellphone number, kailangan active guys, active cellphone number at active email. So ayan na guys, let's go. Turo ko sa inyo ngayon. Kailangan to na tulad kung wala pang TIN ID. Lalo na kung ikaw ay content creator, kailangan talagang hinihingi ang TIN ID. Requirements ni Meta ang TIN ID. Yes. Okay, let's go. Pumunta lang tayo sa Google at i-search natin guys ang oros.bir.gov.ph. So, yan yung isi-search natin sa Google. So, ayan guys. Hintay-hintayin lang natin kasi medyo matagal yan. Nag-loading siya. Hintayin nyo lang at kusa kayo dadalhin yan sa Oros. Okay? So, ayan. Huwag kayong mainip. Hintay-hintay lang tayo. Darating din tayo dyan. So, ayan na nga. Andito na tayo ngayon sa Oros. So, ngayon guys, kung ikaw ay wala pang TIN ID, ang i-click natin dito ay new registration. Kung ikaw ay wala pang TIN ID. Click mo lang yan, tapos as an individual. As an individual. Click natin yan. Scroll up, ayan. Kailangan natin ng Gmail. Ilalagay nyo lang dyan ang inyong active Gmail account. Tapos gagawa kayo ng password. Then, register ng inyong Oros account. And then, maglalagin na kayo. So, andito na ulit tayo sa ating Oros account. Gagawa tayo ng account dito. Mag-create tayo ng account dito sa Oros. Ayan, pindutin ulit ang new registration. Tapos, as an individual. And then, scroll up. So, ayan na guys. Makikita nyo yung create account. Pindutin natin ang create account. Ayan, maghihintay-hintay na naman tayo ulit. Naka-block ulit dyan kasi naglo-loading. Hintay-hintay lang tayo. So, ganyan talaga yan. Ang tagal, no? Ayun, nandito na tayo, guys. May mga terms and service. Basahin nyo lang yan, guys. Hanggang sa pinakang baba. Ayan. Ayan, pag nakita nyo mga kagrad na nakasulat, check nyo lang yung box dun sa gilid. Tapos, I agree. Dito naman, check mo yung taxpayer. And then, please select an option. Without existing TIN. Kasi wala pa naman tayong TIN ID. Kaya yun ang i-click natin ay without existing TIN.
Okay, I agree. So, dito naman tayo sa user type transaction. Ang pipiliin ko dito guys ay Filipino citizen kasi tayo naman ay Filipino. O kung ikaw ay OFW at matagal ka na sa abroad, pwede mong gamitin yung OFW. Nasaan na yun? Overseas contract. Overseas Philippine worker, overseas contract. Kung ikaw ay OFW. Ang ilalagay ko dito guys ay Filipino citizen. So yan ang ilagay ko. Kasi yun ang madalas na ginagamit natin kasi tayo naman ay Filipino, di ba? Taxpayer type, click din natin yan. Pipili lang din tayo guys. So, ang nilagay ko din dyan ay ganoon din. Filipino citizen. So, ayan. Okay, set. Dito na tayo magpipill up ng mga pangalan natin, apelyido. So, ayan. Fill up lang tayo. So, fill upan nyo lang yan guys. Yun yung lugar ng kapanganakan, birthday. Ayan, kung anong buwan ng birthday nyo, anong taon. So, kailangan tama lahat ang ilalagay nyo dyan guys para hindi tayo magkamali. Yung gender nyo, kung ano ba kayo. Lalaki, babae. At yung ating email. Tapos gawa kayo ng password nyo guys. Password nyo dyan sa ating oros. Tapos pag nakagawa na kayo ng password, i-click nyo lang yung box dyan sa baba. So ayan guys, pagka nakagawa na kayo ng password, click nyo lang yung I'm not a robot, then you register. Click nyo yung register. So ayan na guys, dito na tayo pipila ulit ng ating registration form. Click lang natin yan. So pupunta na tayo dito. Yan yung pinill up natin kanina guys, double check natin para hindi tayo magkamali. Fill up ulit. Tapos fill upan pa natin yung ibang wala pang fill up. Tingnan nyo mabuti guys para hindi kayo magkamali. Ayan, so kung kasal ka, lagay mo ay married. Tapos dito na tayo sa lugar ng ating kapanganakan. Guys, ang mga spelling kailangan ay tama lahat. Dito naman tayo sa pangalan ng ating ina. Lagay natin ang pangalan ng ating ina at pangalan ng ating ama. So, pagkatapos niyan ay save contact number. Dito natin ilalagay ang ating contact number. Yung kailangan lalagay natin na yung active guys, yung parating yung ginagamit. So, ayan, type niyo yung pangalan ng ating nanay. Nauna kong ilagay yung pangalan ng tatay ko eh. Ayan. Dito naman tayo sa contact number. Ayan na nga guys. Itong ilalagay natin contact number dito, kailangan ay active din. Kung ano yung ginagamit mo. Yung ginamit ko guys ay yung number sa Pilipinas. Kasi
baka magka-problema tayo eh. Kung OFW ka naman, pwede mong gamitin ang number mo dito sa abroad. Ako kasi wala akong SIM card dito, kaya ang ginamit ko guys ay yung SIM card ng aking anak sa Pilipinas. So, okay. Pag na-check na natin lahat dyan, i-continue na natin. Ayan, may mga sasagutan pa tayo dito guys. Mga lugar ng kung saan tayo nakatira. Search nyo lang kung saan ang lugar ninyo. Ayan, kailangan ay compatible din siya dun sa ID na iyong isasubmit mamaya. Kung yung lugar nyo po ay wala namang street, walang block, walang lot, NA lang ilagay natin dyan. Tapos yun namang ating zip code ay kusang lalabas yan dyan. At pagka natapos na tayo, ay continue na tayo. Basahin lang natin at dito sa do you have authorized representative? No po ang lalagay natin. At dito naman guys sa ID, dito na tayo. Nakapag-upload na ako ng ID dito. Click na lang yung camera. Tapos eto na. Mag-selfie pa tayo na hawak natin yung ID nga i-upload natin. So, ayan. Katapos ay mapupunta na yan dyan. So, ayan guys, kung ikaw nga ay kasal, ay kailangan mo rin mag-upload ng marriage contract nyo ng asawa mo. Ayan, may nailagay na nga ako. At i-double check ulit natin lahat. Para hindi tayo magkamali. Tapos yan guys, yung mga nakasulat na pula na yan, lagyan lang natin ng check yung mga box nyan. Ayan. Tapos submit na. Hintay-hintay lang natin. Medyo matagal. Naghina pa yung internet ko. So, ayan. Humina na ang aking internet. Yan, hintay-hintay ulit tayo. Ganun talaga. Kailangan natin mag-intay. So, ayan na nga guys. Pagka submit ko noon, ay naka-receive na nga agad ako ng message sa aking email. Ayan. At sabi dito, after 3 days ay magno-notify ulit sila. So, at eto na nga guys. After 3 days ay nakatanggap na nga agad ako ng message sa aking email mula sa BIR at ayan, approve na yung aking registration at binigyan rin ako ng number. So ayan guys, meron akong TIN number. So ganun lang kadali guys. And meron na tayong mga gamit sa pag-fill up ng ating mga payout account sa Facebook. So kung ikaw ay wala pang TIN ID ay kumuha ka na online. So ayan, hanggang dito na lang guys. Sana ay nasundan nyo yung video. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood.